Narito na ang Minso On Air, ang bagong radio broadcast ng Mindoro State University na maghahatid sa inyo ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, makabagong teknolohiya at mga proyekto ng universidad na tutugon sa pangailangan ng bawat Mindoreño at higit pang itaguyod ang Mindoro State University bilang University of Choice. Makinig at matuto tuwing araw ng Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa ARFM 98.1 Minso On Air. Dito, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Makinig at matuto. Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, mga bagong teknolohiya, inobasyon at mga proyektong magpapaunlad sa bawat Mindoreño. Narito na ang Minso On Air, ang pinakabagong radio broadcast ng Mindoro State University na magdadala sa inyo ng kalaman, impormasyon at inobasyon. Samahan niyo kami tuwing araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa ARFM 98.1 para sa isang oras ng makabuluhang talakayan, kwentuhan at inspirasyon. Sama-sama nating itaguyod ang Mindoro State University bilang Region's University of Choice. Minso On Air. Dito bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Magandang araw Mindoro at sa ating mga tagapakinig at sa naaabot ng himpilang ito, muli na namang sumasahimpapawid ang programang magdadala ng kaalaman, impormasyon at inobasyon mula sa Mindoro State University, ang Minso On Air. Ako ang inyong radyo kaagapay, si Giselle. At ako naman si Gar. At ngayon nga tayo ay nasa ikalawang episode na ng ating programang Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. So, nung nakaraang episode natin, just a quick recap, tinalakay natin ang Project Moses o ang tinatawag nating monitoring and observation of site-specific e-weather stations, kung saan ito ay isang initiative ng Mindoro State University in partnership with DOST Mimaropa na naglalayong palakasin ang kakayahan ng ating mga communities sa disaster preparedness at climate resilience. Tama ka naman, Ikar. Sabi nga natin, hindi lamang tayo nagsesettle sa classroom. So, we go beyond the four walls of our classroom. So, we engage with communities, we create real-world solutions and empower our students para yung kanilang mga learning ay ma-create into meaningful impact. Yun nga, that's a very good term, transforming learning into meaningful and impactful ways. So last time, dun sa first episode natin, we had an interview with Engineer Christian Hernandez, yung team leader ng Project Moses, and naikwento rin niya sa atin yung idea and history behind the Project Moses. So yun palang Project Moses, nag-start siya, nun pa lang siya ay isang student, 'di ba? Sabi mo nga kanina, from being students with meaningful ideas, nagkakaroon siya ng mga magagandang impact sa ating communities. And imagine, from that simple concept, from that simple idea, given the right avenue, the right platform, and the correct people na tutulong sa kanya to realize, to transform these ideas, na i-transform niya ito sa isang groundbreaking project na ngayon ay napapakinabangan ng napakaraming communities dito sa ating bayan at sa ating province. Correct ka dyan. Lalo na ngayong panahon ng kalamidad. So, talaga naman, estudyante pa lamang ay nahuhuna yung kanilang skills, yung kanilang abilities, dinidevelop na ng MINSU, yung kanilang critical thinking skills, leadership skills, at ini-empower sila na magkaroon ng sense of responsibility sa ating community. So, ito ay para maging handa sila sa mga hamon ng totoong buhay.
Correct. Exactly. Dahil syempre, yung hamon ng totoong buhay, yan ay lumalabas after nila Yes. na, sa school. O, diba? Real life begins outside the four corners of the school. And tama ka dyan, yan naman tayo as Minsu bilang isang educational institution. So, binibigyan natin ng platform yung ating mga estudyante para ma-showcase nila, maipakita yung kanilang mga kakayahan at maisabuhay nila, ma-realize yung kanilang mga natutunan sa 4 na corners ng kanilang classroom. So, tama ka dun sa sinabi mo kanina, Giselle, it is education with impact. Correct. And then, eto nga, education with impact. Kailangan yung ating mga estudyante, meron silang ambag sa lipunan. Yes, and Oo. that's what we are here for, Oo. di ba? Kaya nga, di ba, lagi ang sinasabi nila, ano bang ambag mo sa lipunan? Yes. So Correct. ngayon, eto, yung mga estudyante natin, yung mga professionals na lumalabas sa Mindoro State University, meron talaga silang magiging ambag sa ating lipunan. And speaking of student, bago sila maging official na maging estudyante dito sa ating universidad, syempre, kailangan muna nilang dumaan sa admission. Yes. Yon. So, pero bago ang lahat, Ikar, alam mo ba ngayong linggong ito, isineselebrate natin yung 4th anniversary week, 4th anniversary ng Minsu na siya ay na-convert into State University. Yes, tama ka dyan. Very timely itong second episode natin ng Minso On Air, di ba, Giselle? Kasi simultaneously at this moment, Yes. ay nagaganap sa Mindoro State University main campus sa Victoria yung ating opening ceremony for the 3-day celebration ng ating 4th university anniversary. So, para sa kaalaman po ng ating mga listeners, ang Mindoro State University ay na-transform into a full-fledged university noong March 16, 2021. So, this week, we are celebrating the 4th anniversary bilang isang full-fledged university. Yes. So, kahit sabi nga natin, kahit na konti pa lamang yung yung years na tayo naging full-fledged university, yung mga ginagawa natin mga proyekto, yung mga programa, yung mga innovation ay talaga namang hindi pang 4 years. So parang although the Mindoro State University way back talagang matagal na rin naman siya, Tama pero ka naman dyan. We've yung been impact here. niya, Yes. talagang makikita mo na lalo ngayon dito sa ating community. So ito na nga, mabalik tayo dun sa ating mapapag-usapan kasi ngayong umaga pag-uusapan natin yung admission process. Yes, very timely din. Oo, kasi malapit ng enrollment, Yes. malapit na ang first sem. First sem. Yes. So, marami nagtatanong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga estudyante, yung mga magulang, paano po ba pumasok sa inyong universidad o sa ating universidad? Yes, actually marami rin akong nare-receive na question sa aking mga kakilala and my friends. Nagtatanong sila, paano ba? Paano ba tayo mag-i-start? Paano ba ako papasok sa Minsu? And very timely din naman. Actually, last time, on our way back from our first episode, nag-uusap tayo, I remember. Yeah. Ano ba yung magandang i-feature natin for our second episode? And bigla nga nating naalala, it's enrollment season and it is very appropriate para maipaalam natin sa ating mga listeners, if there are parents, mga kapatid, na merong mga kapamilya na gustong pumasok sa Mindoro State University, it is very timely na maipaalam natin sa kanila what is the proper procedure. Ano ba yung mga hakbang na kailangan nilang sundin para makapasok sa Mindoro State University. Oo, kasi alam mo, napakalaking bagay na sila ay makakapasok sa Minsu. Unang-una, yan, papayawan na natin, wala naman talagang tuition fee. Yes, it's completely oo. free. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan talaga ng, kailangan talaga nating maging practical and also quality education. Yes. Yun naman yung pinopromote natin. So, ayan na nga. So, kaya naman ngayong umaga, alamin natin ano ba yung mga hakbang, yung mga requirements, yung mga process mula admission hanggang enrollment dito sa ating universidad. So, sigurado makakatulong ito sa ating mga aspiring Minsuans na nangangarap maging bahagi ng ating universidad. And of course, later, hindi naman mawawala sa atin ang Q&A portion para dun sa mga may mga questions
Kaya sa ating mga listeners, tutok lang kayo at ihanda ninyo ang inyong mga katanungan dahil sasagutin natin ang mga iyan kasama ang ating special guest for today. Yes, correct ka dyan, Ikar. Kung kayo po ay may tanong, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. So, mapapanood din po tayo sa ating Facebook Live. Ipadala niyo po yung inyong mensahe, yung inyong question, yung inyong comment, at atin pong babasahin yan. So, malay nyo, isa sa inyong mga tanong yung mabigyan talaga ng kasagutan mula sa ating guest speaker. Yes, kaya naman huwag kayong bibitaw dahil babalik kami sa ilang sandali lamang para simulan ang ating talakayan tungkol sa admission process ng Mindoro State University. Dito lang kayo sa inyong paboritong programa, ang Minsu On Air, ang himpilang nag-uugnay sa ating Minsu community. Okay. Tapos diretso na. Oo nga anak, no? Minsan, mahirap talaga hulaan ng panahon. Pero alam mo ba, may teknolohiya ngayon para matulungan tayong malaman ang tamang lagay ng panahon. Talaga tay? Ano po yun? Ang Project Moses ng Mindoro State University. May mga e-weather station na nagbibigay ng tamang impormasyon sa panahon. Kaya mas handa tayong magsaka, mangisda, at magplano ng mga araw natin. Wow, tay! So, ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo basta-basta mabibiktima ng pabago-bagong panahon? Tama, anak. Salamat sa Mindoro State University. Mas ligtas at mas handa tayo. Project Moses, teknolohiya para sa kaligtasan, kaalaman para sa kinabukasan. Para sa lagay ng panahon at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.projectmoses.io. Muling nagbabalik ang Minsu On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo pa rin ay mapapakinggan sa himpilang ARFM 91.1 at mapapanood live stream sa ating official Facebook page, ang The Minsu Official. So ngayong umaga nga ay tatalakayin natin ang admission process ng Minsu. So kaya i-share na po natin ang episode na ito para po mas marami pang makarinig at makaalam ng ating talakayan. Tama ka dyan, Giselle. Dito sa Minsu On Air, bibigyang linaw natin ang admission process mula sa application hanggang sa enrollment. At para masagot ang mga katanungan ng ating mga listeners, makakasama natin maya-maya lang ang admission officer ng Mindoro State University. So, ayan na nga po So, mula sa expert, mula sa kung sino yung nagpa-process ng ating admission. So, alam mo, Ikar, isa sa pinakamadalas na tanong, sabi nga natin kanina, ay yung admission. So, sa Facebook page talagang bumabaha ng mga questions tungkol dito. So, kaya naman minarapat natin na isahim papawid, ang lalim isahim papawid yung proseso para kahit yung mga kababayan natin na hindi naaabot ng mga data, ng signal, at meron silang radyo, ay mapakinggan nila itong ating programa. Oo nga, Giselle. So, marami kasing gustong mag-aral sa Minsu and of course, gusto nilang malaman ano ba yung tamang proseso ng application. Lalo na nga at magsisimula na rin yung pagtanggap natin ng application para sa admission from February 17. Actually, nag-start na from February 17, 2025 at magtatapos ngayong darating na March 28. So, wag na nilang habulin yung March 28. Yes, wag na magpa-last minute. Kaya, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Yes. Yes. Magsimula Pasa na agad. Magpasa na yan. So, pero ang bago lahat, Ikar, tayo naman ay bumate. Gusto rin naman nating marinig yung kanilang opinion, ano yung kanilang saloobin tungkol sa ating episode ngayong araw. Sabi nga natin, mag-comment po sila sa ating live stream. At syempre, habang hinihintay natin yung kanilang reaction, yung kanilang comment, yan, Ikar, ano yung ating gagawin? Yes, mag-shoutout muna tayo sa ating mga listeners. So, meron ditong mga listeners na nakatutok na from before during our first episode. And syempre, meron tayo mga bagong listeners. So, dun sa mga nandito na from the very first episode, welcome back sa Minsu On Air. At dun naman sa mga bago, welcome sa Minsu On Air. Yeah, so nagpapabati pala, Ikar.
Carl Audrey Advincula. Si Ate Audrey. Si Ate Audrey? Si Attorney Sherlyn Layesa. Very active listener natin siya. Avid fan daw siya kada 2 episode pala. Avid fan from the 2 episodes. Wow. Correct. And si Ana, si Engineer Reyes, yan. Yes, nagpapabati din nga pala ang ating OP team. Correct. Nagpapabati si Kuya Kenneth, si Kuya Felix, at si Ma'am Lay ng Office of the President. Yan, So, hello! Si Frances din daw. Talagang Frances yun. Frances. Oo. And, yan, si Dean Tonying daw, nagpapabati Yan, din. hello, Dean. Yan, nag-chat sa akin si Sir Eric Fortu na ngayon ay nagko-cover sa ating 4th anniversary. Yan. Ano na bang update dyan sa anniversary natin sa Minsu? Ayan. So, ayun din, si Doc Jen, di mo binabate? Yes, hello sa ating board secretary ng Mindoro State University, si Dr. Jen Hernandez. At syempre sa isa naming kasama sa office, si Sir Nery. Hello po, sir. Yan, syempre binabati rin natin sa pangunguna ng ating President Enya Maridi. Yes, hindi naman nating pwedeng kalimutan ang puno ng Mindoro State University. Hello po, good morning, President Enya Marie Apostol. Meron din daw dito, new listener po, Rowan Rojero. Rojero or Rogero? Siguro Rojero to. So, hello po, Ma'am Roan. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig. At, syempre, sa puntong pong ito ay isa muna ulit na palaala mula sa Minsu. Kaya ka bang makabago? Gustong gawing negosyo ang solusyon para sa ating komunidad? Narito na ang Minsu iVibes, ang Mindoro State University Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions ay tutulong sa iyo para gawing realidad ang iyong makabago at sustainable na produkto. Mula bio-waste, magiging bagong materyales, produkto at bioenergy, smart agriculture at fisheries solutions para sa mas maunlad na agrikultura, food innovation at teknolohiyang sagot sa mga hamon ng komunidad. Sa Minsu iVibes, ang basura ay nagiging bagong produkto, ang mga simpleng ideya ay nagiging makabuluhang solusyon, ang maliit na konsepto ay nagiging matatag na negosyo, at ang pangarap ay naging realidad. Sa Minsu iVibes, may suporta ka. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang www.minsuivibes.com. Nagbabalik ang programang Minsu On Air, ang tinig ng impormasyon, kaalaman at inobasyon. Tayo pa rin po ay napapakinggan sa ARFM 98.1 at napapanood live via the official Facebook page ng Minsu, The Minsu Official. So sa ating ikalawang episode, ito na nga, tatalakayin natin papaano nga ba mag-apply sa Mindoro State University at ano yung mga requirements. Meron bang entrance exam? So ano ba yung mga kailangan nilang dalhin? So alamin natin ang tamang proseso sa pagpasok sa Mindoro State University at para mas mapadali ang ating talakayan at ang inyong aplikasyon. Nais nating ipaliwanag yung proseso at sasagutin ito sa isang magandang talakayan with Dr. Jessie Ray Magundayaw, ang ating admissions officer. Sir, good morning. Magandang umaga, Giselle at Maricar. So, magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapakinig at saka sa mga nanonood sa Facebook Live. So, isang magandang channel to para makaibigyan natin ng tamang impormasyon ng ating mga estudyante para sila ay makapag-apply ng tama kung gusto nilang pumasok sa Mindoro State University. Actually, nabanggit nyo na kanina na February 17, nag-start tayong mag-accept ng mga applications, no? At sad to say, malaking percentage ng applications natin kailangan nating ibalik sa mga applicants dahil may mga ilang mga mali doon sa mga ipinapasa nilang mga dokumento. So, hindi natin ma-process patuloy sa pag-schedule na exam kasi nga may mga kulang sa mga dokumentong ipinasa or may mga maling dokumentong naipasa. So, napakaganda ng itong platform na to para pag-usapan natin. Yan, tutungo tayo dyan mamaya, Sir Jessie. So, meron palang mga ilang kailangan pa nating linawin talaga tungkol sa ating admission process. And bago tayo tumungo dyan, Sir Jessie, i-enlighten muna natin ang ating mga listeners para sa mga gustong pumasok sa Mindoro State University. Sino ba kasi itong si Minsu para sa mga estudyante?
Okay, so ang Minsu ay ang kaunang-unahang state college turned state university sa island ng Mindoro. No, at kanina nabanggit na sa ika-4 na taon na tayo ng pagiging universidad, ano, at meron tayong 3 campuses, Calapan City Campus, the Victoria Campus or the main campus, at saka yung Bungabon Campus natin. At kaakibat ng pagiging university ay ang patuloy na pagsisikhay ng pamunuan sa pangunguna ng ating minamahal na Pangulo, Dr. Enya Marie D. Apostol, na masigurado ang patuloy na pagbibigay at paghahatid natin ng kalidad na edukasyon. In fact, in the last 4 to 5 years, nakapag-produce na tayo ng mga top-notchers natin sa ilang mga board exams natin, no? Katulad sa licensure examination for teachers, lately lang meron tayong 2 top 5, I think. Sa LEA, sa agricultural examination, meron din tayong mga top-notchers dyan. Sa agricultural engineering, nakapag-produce na tayo. So makikita natin na sa Mindoro State University talaga, as university talaga, sinisigurado natin na kapag pumasok sila dito, lalabas silang competent at saka industry ready. At gusto nating ipaalam na libre ang mag-aral sa Mindoro State University. Ito ay in accordance with the Republic Act number 10931 or tinatawag natin na Universal Access to Quality Tertiary Education or yung mas kilala natin sa Free Higher Education. At bagaman libre ang pag-aaral sa Minsu, hindi natin kayang i-accommodate lahat ng gustong pumasok sa atin. Actually, this year, nagbibigay lang tayo ng plus minus mga 1,540 na slots para sa 3 campuses natin kasi meron tayong ilang mga limitations na ginagawan pa natin ng paraan para mas marami pa tayong mga ma-accommodate ng mga estudyante. So ayun, meron naman palang talagang slots. Kasi may nagtatanong sa akin, Mama, may slot pa po ba sa ganitong course? Mama, may slot pa ba? Maraming nagtatanong about Oo. that. So marami naman siyang slots. Yun nga lang, talagang dadaan tayo sa proseso ng admission. Dagdagan ko pa yung sinabi kanina ni Doc Jessie Ray na doon sa ating engineering sa Ayabe, nakapag-produce tayo ng top 1. Yes, may pagmamalaki naman Oo, talaga natin. naman. Meron din tayong top 9 recently. Yes, meron din tayong 2 top 5. That's for the first time, tama ba ako? For the Yes. first time sa licensure examination Correct. for teachers, nakapag-produce ang Minsu last time ng 2 top 5. Eto na nga last week. Yan, meron naman tayo, top 5 tayo sa criminology naman. Yes, we are one of the top performing Yes, schools for the oo. criminology Sa exam. merong 51 to 100 examinees. So talagang maipagmamalaki natin na yung Minsu, hindi lang yan basta-basta. Yes, Talagang we offer quality education. So, eto na nga, pagdating naman sa program na ino-offer ni Minsu, maraming rin nagtatanong, ano-ano po ba yung ating ino-offer? Kasi may nagtatanong sila, meron bang ganito? Meron bang ganyan? So, lilinawin natin, although nakapost po ito sa ating website, nakapost po ito sa ating Facebook page, pero uulitin natin, mula sa ating 3 campuses, sir, ano po ba yung mga courses available po sa ating universidad? Okay, so isa-isahin natin, unahin natin sa main campus natin sa Victoria. So, meron tayo doon yung flagship program natin for Victoria campus natin, the Bachelor of Science in Agriculture na may 2 majors, Animal Science and Crop Science. We also have the Bachelor of Secondary Education, the Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering, the BEd or Bachelor of Elementary Education. Meron din tayong BS Entrepreneurship, BS Information Technology, BS Environmental Science, BS Agroforestry, BS Horticulture, BS Tourism Management, and BA or Bachelor of Arts in English Language. Sa Calapan City Campus naman natin, yung ating flagship program doon is the Bachelor of Technical Vocational Teacher Education na nag-offer ng mga skill-based or skill-related na mga specialization. Meron din tayo dyang BS Ed or the Secondary Education natin, the Bachelor of Technology and Livelihood Education, the BS Information Technology, BS Criminology, BS Tourism Management, BS Hospitality Management, and Bachelor of Arts in Psychology and Bachelor of Arts in English Language. Sa Bungabon Campus naman natin, ang unguna dyan, ang ating flagship program na Bachelor of Science in Fisheries. Meron din tayo dyang Secondary Education, BS IT, BS Criminology, BS Tourism Management, Hospitality Management, Entrepreneurship, Elementary Education, Bachelor of Arts in Political Science, and BS Computer Engineering. So, yan yung mga courses na ino-offer natin.
Sir, madagdag ko lang po, may nagtanong kasi minsan, wala bang 2-year course na, ino-offer na ngayon si Minsu? As of now, wala tayong mga 2-year courses. Lahat ay leading to degree or to bachelor's degree ang meron tayo. Okay po. Ayan, so narinig na natin sa ating admissions officer yung mga offerings ng Mindoro State University sa tatlo nating campuses. And para dun sa mga hindi nakasunod, of course, kagaya ng sabi ni Giselle, pwede naman natin itong tingnan sa ating official website sa www.minsu.edu.ph or sa pamamagitan ng ating official Facebook page, ang The Minsu Official. So, another common question, and I believe ito yung isa sa mga pinaka-importante, Sir Jesse, ano ba daw yung mga pangunahing hakbang na kailangan gawin ng mga aspiring students ng Mindoro State University para makapasok sila? Okay, so para maliwanawan lang natin, no, itong admissions na pinag-uusapan natin sa pagpasok sa Minsu, meron siyang phases. Yung unang phase is the admission for para ma-accept ka sa university. Kasi meron pa tayong sunod doon. Hindi kasi ibig sabihin na nakapasa ka ng entrance exam ay okay ka na rin sa program na ina-applyan mo. Meron pa rin silang mga existing na mga admission policies na dapat nilang sundin para makapasok doon. So itong part na to is for them to be eligible to apply for enrollment for their preferred programs. So ang una, bago tayo pumunta dun sa steps, kailangan muna nating malaman ano ba yung mga documents na kailangan natin. So pinaunti natin yung mga dokumento na kailangan natin sa admissions para makatake sila ng exam. Dalawa lang yung hinihingi natin, yung Form 1 natin, your application form natin for admission, na downloadable dun sa site natin. Kailangan nila yung fill upan ng tama, huwag kalimutan ng mga perma, kasi yun ang mga ilan sa mga dahilan, common mistakes na kung mga kulang, kung bakit natin binabalik dyan. Importante din na malagay yung email address kasi yun yung primary way kung paano kami makapag-connect sa kanila. At ang padalawa ay kung sila ay grade 12 ngayon, kailangan natin ay yung card nila, certified true copy ng kanilang report card ng grade 12 first semester, or we recommend na gamitin na lang nila yung form na meron tayo, downloadable din sa site natin, yung certificate of grades na duly prepared by authorized personnel nila at signed ng school head. So, dalawa lang yung document natin. So, kapag na-prepare na nila yon, kailangan nila yung scan kasi ang primary way natin ng pag-apply is online. Pinadali natin ngayon. Imbis na pupunta pa sila sa school para mamasahe, hassle pa. So, ginawa natin na accessible siya online through a given particular link na nasa Minsu page natin sa website, FB Minsu page at saka sa website natin. So, kailangan lang nilang gawin, i-access nila yung link, fill upan yung form, i-upload yung ating mga documents, at i-submit. Then, after submission, kailangan nilang maghintay ng mga ilang araw. We are actually assessing or titingnan natin or chinecheck natin yung mga documents natin by bulk. Kaya, maghintay sila at least in average 4 to 5 days kasi ganun kami magbalik ng response. I-acknowledge namin yon kung okay yung paper nila, then maghihintay sila ng schedule nila for examinations at yung iba pang mga instructions natin. Kung may problema sa pinasa nilang mga forms or documents, ibabalik din namin yon sa kanila through email, advising them na ayusin yon at mag-re-upload ng mga documents natin. Meron pa pong isang tanong, Doc. Kasi ang sabi nila doon, ma'am, kasi 24 hours pinagko-comply kami. Yung mga ganong sinasabi or mini-message nila sa atin sa Facebook page. Ano ba yung halimbawa ay may mga incomplete requirements tapos nire-replyan nyo. Ano po yung nakalagay doon na 24 hours? Actually, there is a misconception on the 24 hours na nakalagay doon sa ating email, kung ibinalik natin dahil may problema yung paper nila. Actually, ang nakalagay natin doon, yung may resubmit your corrected forms or your new application 24 hours upon receipt of the email. So, pwede silang magpasa ulit after 24 hours. We're not actually asking them na mag-comply within 24 hours. Pwede silang mag-submit ulit, mag-resubmit after 24 hours. Okay. Ayun, malinaw naman pala, no? So, nalinawan din tayo kung ano ba yung mga gagawin. So, very clear and malinaw talaga yung process
ng pagpapasa ng application. So, ganito pala, just a quick recap, lahat naman pala ng ating mga forms ay maa-access natin through our official website sa www.minsu.edu.ph. So, dalawa lang yung requirements muna, right? Yes, po. So, dalawa lang muna, the application form na nasa website natin and the report card with the first semester grades for grade 12. And kung wala naman, para mas sure tayo, we also have the readily available form for the certificate of grades. So yun yung kailangan nilang i-submit, i-scan, and then they will have to wait. So, paalala din po, ano po yung certification, wala pong pepermahan doon yung applicant. Yes. Ang gagawa po noon ay yung authorized representative or personnel ng school kung saan po kayo pumapasok. And kung kayo naman ay graduate na ng senior high, kahit po yung report card na lamang po ninyo ang inyong i-scan at ipapasa. In PDF form po lahat ito, Doc? Apo. Okay. And another clarification, so yun nga yung tanong nila sa 24 hours, diba? So ganito pala yun, kapag ikaw ay nabigyan ng email saying na meron kang mga kailangang ayusin, you can re-upload the documents after 24 hours. So yun po. So, doon sila masyado, medyo nalilito doon sa, ano bang ibig sabihin ng 24 hours na yun. So, Doc, ito yung mga, yung pinag-uusapan natin dito, ito yung mga hindi pa nakaka-graduate or nakagraduate na ng high school. So, Sila yung mga papaano, bago, yes. bagong students. So, papaano po yung mga transferees and yung mga second coursers? Okay, so para naman sa ating mga transferees, ang kailangan natin ngayon na dokumento, ganun pa rin yung form 1 natin application, duly accomplished and signed, plus their TOR. Kasi after that, kailangan namin silang i-endorse sa dean ng program na kung saan sila intended mag-enroll para ma-assess kung kailangan pa ba nilang mag-take ng entrance exam o hindi. If ever na in-advise ng dean or ng PC or ng program chair ng course na gusto nila na mag-take na exam, so we'll schedule them for exam. Kung hindi naman, we'll directly endorse them for enrollment sa registrar. Okay. So, konti lang naman pala yung difference, no? Kung ikaw ay incoming freshman talaga, ikaw ay magpapasa ng Form 1, the application form, and the certificate of grades or the report card. At kung ikaw naman ay isang transferee or second courser, ikaw ay magpapasa pa rin ng Form 1 and your transcript of records. So, another common question, Sir Jesse, na mga tinatanong ng mga gustong pumasok sa Minsu is, paano daw po ba yung schedule ng entrance exam? At kailan nila pwedeng malaman yung results? Okay, so katulad kanina, kapag na-assess na namin yung kanilang papers, we'll acknowledge the submission through email. At meron tayong scheduled date for the release of notice of admission test schedule. So mag-start kaming mag-send ng email for their schedule of test ng March 24 until April 11. So doon sa period na yon, expect nila na makareceive sila ng email bearing the admission test schedule na meron sila at saka yung iba pang mga instructions. At paalala pala, no, yung mga in-upload natin na scanned copy, yung original copy nun must be brought during the examination. So, wag nilang iwawala. Walang iwawala. Oo. Wag nilang iwawala kasi that's one proof na sila yon at saka yung means of verification namin na sila ay bukod pa doon sa test permit na isi-send namin sa kanila. So, ayun na nga. So, kung ano po yung huling sinubmit ninyo at nag-reply si admissions office na kayo ay qualified for exam, yun po ang inyong itatago. Baka kasi ang dami nilang mga isinubmit. Yes, and they can expect an email on the schedule of the exam from March 24 to April 11. So, pakinote po ng ating date. Ano po? So, maliwanag yung naging talakayan, yung naging discussion ni Doc Jessie. So, ngayon naman, alamin natin, ano ba yung mga karaniwang katanungan, yung mga FAQs ng ating mga tagapakinig, ng ating mga nagme-message sa atin sa Facebook page. So, yan po ay ating aalamin at ipagpapatuloy ang talakayan makalipas po ng palaalang ito. Matuto.
Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, makabagong teknolohiya, inobasyon at mga proyektong magpapaunlad sa bawat Mindoreño. Narito na ang Minsu On Air, ang pinakabagong radio broadcast ng Mindoro State University na magdadala sa inyo ng kalaman, impormasyon at inobasyon. Samahan niyo kami tuwing araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa ARFM 98.1 para sa isang oras ng makabuluhang talakayan, kwentuhan at inspirasyon. Sama-sama natin itaguyod ang Mindoro State University bilang Region's University of Choice. Miss On Air. Dito bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Miss On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Sa programang Minsu On Air, and kasama pa rin natin si Dr. Jessie Ray Mangundayaw, ang ating admissions officer. And as promised, babati muna tayo at magbabasa ng mga comments. So, sino ba yung mga nagpapabati na dyan, Giselle? So, eto na nga, nagpapabati pala. Nag-chat sa akin yung taga-HR. Sina Ma'am Malen, sina Ma'am Zeya, ayan, sina Ma'am April, si Ma'am Grace. Kasama rin pala nagpapabati. Yan, binabati rin pala natin ang ating Chief Admin Officer. Yes, Yan. kay Ma'am Mines, and belated happy birthday. Correct. Sir, baka meron kang babatiin. Sina Tita Lerma. Baka meron kang babatiin doon sa inyo. Ibati mo na siya. Yes, your Bati opportunity. segment ba daw? Oo. So, binabati ko yung, syempre, yung Office Director natin, si Sir John Bert Cauli, together with mga kasamahan natin sa admissions and sa OSAS, si Ate Lerma, at saka si MJ, no? Yan, si MJ. Yung mga guidance counselor din po natin from 3 campuses, magandang umaga po sa inyong lahat, at saka sa mga sama natin doon na naging katulong natin para sa ating campaign. Actually, natapos na yung campaign natin, and I would like to express yung gratitude natin sa pag-partner nila sa atin para dito sa ating admissions. So, yung effort nila ay na-recognize din po natin. Yan. Yan, binabati rin pala natin taga MIS ang ating line katuwang sa mga technical Yes, the matters. ever-supportive Correct. MIS. So, hello sa mga taga-MIS dyan, kay Sir Rean, kay Sir RJ, at saka kay Sir Eric. Okay. So, ayan na nga. Ito yung yung FAQs natin. Yung most frequently asked questions ng mga gustong mag-apply Yes, at gustong marami silang pumasok mga sa Minsu. Sir, ito po yung yung karaniwang tinatanong din po. Kung halimbawa po ako ay nag-apply online and then may incomplete documents. Binigyan niyo ako ng reply na kailangan mo siyang after 24 hours. Ngayon po ay ginamit ko ulit yung nag-reapply ako pero hindi na siya pumasok. So ano yung pwede nilang gawin? Okay, probably the main reason kung ba't hindi na siya pumasok kasi nagamit nila yung Yung email email. nila. Kasi sinubject natin siya sa one submission ng per email para maiwasan natin yung repetition ng mga submissions natin. Meron kasi tayong naranasan nung unang mga araw natin na sunod-sunod 3 hanggang 4 na email na registration ng parehas na tao. Kaya we subjected it to one email. One So, email yun lang. ang- So ang gagawin natin, pwede tayong mag-reapply, gawa na lang tayo ng bagong email. So we would like to express yung amin pong apologies sa inconvenience kasi nag-work pa lang tayo ngayon para makakita tayo ng magandang alternative sa admissions natin, especially yung system natin. Okay, so yun naman pala, if they really have to submit another application, gagawa sila ng panibagong email. Okay, and i-resubmit yung Yes, kanilang i-resubmit. application. Yan. So, eto pa, sir. Online lang po ba? Kasi po, paano po kung gusto ko mag-submit ng face-to-face? Pwede po ba yon? Pwede tayong mag-submit ng face-to-face or you can go to the main campus. Ang submission po natin, ang application natin na walk-in ay sa main campus lang campus. gagawin. Kasi nandun yung office ng admissions
At the same time, nandun din yung mga nagpa-process ng ating application. So lahat ng walk-in will be on the in the main campus lang po. At i-assist natin sila para maka-push through dun sa application nila. Pero pwede naman silang pumunta para magpa-assist Yes po. sa kanya-kanyang Actually, campuses. ready naman po ang atin pong support doon sa admissions, sa office ng admissions para mag-assist. Okay. So, isa po pong common question. May bayad po ba ang entrance exam? Okay, actually free lang ang ating admission examinations. Though walang tayong kukuhanin na bayad mula sa mga aplikante. Though binibill natin siya sa kay CHED para sila ang magbabayad para sa kanila. So technically libre po ang pag-take ng admission exam. Libre siya. So, napakalinaw po, libre. Wala kayong babayaran kapag kayo ay kukuha ng entrance examination sa Mindoro State University. Correct. So, pinagbabawal yan. Bawal yan. Oo. So, kung may halimbawa may naningil sa inyo, so i-report nyo po sa pamunuan para po mabigyan natin ng action. At tingnan nyo po, baka hindi naman taga-Minso yung naniningil. Yes. Baka may mga fixer. May fixer. May fixer pa ba rin po ngayon? So, ayun. So, pinapalala natin, libre po ang admissions, libre po ang tuition fee ng Minsu. So, doon sa ating mga aplikante po, mangyari po tayong sumunod doon sa mga proseso na inilalaan po para sa inyo. Kung may mga katanungan, pwede po tayong mag-message po sa ating Facebook page. Pwede rin nyo pong pumunta or kumontak sa atin pong University Admissions Office via UAO at minsu.edu.ph. Yes, and very important reminder, itong deadline natin ng pagpapasa ng application form, which is on March 28, 2025. Correct. So hanggang March 28 lang po ang pagsasubmit ng ating application for admission. Sir, yung mga important dates na kailangan nilang tandaan ng ating mga aplikante para kumbaga ma-take note nila ito yung mga dates na hindi dapat pinapalampas o baka naman kailangan ko wala pa ako nare-receive na exam pero qualified pala, wala pa ako nare-receive na email pero qualified pa ako. So, ano po yung mga dates na kailangan nilang tandaan? Okay, ito yung mga dates natin, no? Important dates natin na pwede nating i-note para mag-guide tayo. So, una, yung application for admission natin, mag-accept kami ng application submission from February 17 to March 28 as reiterated kanina pa, no? Then, yung release of notice of admission test schedule natin will be March 24 to April 11. No. Then, ang admission test natin ay naki-schedule ng April 12 to May 31. So, I think this is 7 to 8 weeks. Depende sa dami ng aplikante natin kung kailangan pa natin itong i-extend kung hindi natin kayang i-cater. At yung schedule natin ay specify naman lang namin doon sa kanilang email na marireceive sa notice natin. Pero most likely kung sa Calapan City Campus yung intended na program, doon sila mag-exam. Kaya lang yung specific date ay schedule namin depende sa kung aling campus ang unang mapuno for scheduling for examination. No, and then yung release and posting natin ng admission results will be June 2 hanggang 6. So expect nila dyan sa mga date na yan yung mga activities natin na yan. So ulitin ko, February 17 to March 28 application for admissions. March 24 to April 11 release of notice of admission test schedule. April 12 to May 31 admission test schedule. Yun na yung actual exam po natin. June 2 to 6 is the release of posting of admission results. So, yan yung mga important dates na kailangan natin i-note. So, sir, paano po pag halimbawa hindi may situational. Paano po pag halimbawa ay hindi sila naka-receive ng email galing po sa inyo? If ever po na miss namin na magbalik sa inyo ng email, you may intend to email us informing na hindi kayo naka-receive ng notice or anything na dapat natatanggap ninyo. Kasi pakita na lang nila yung screenshot or print screen na kanilang na nakapag-submit sila. Okay. Yes, so open naman ang ating lines
para magbigay ng support in this kind of situation. At gusto ko lang din ihabol, no, pasensya na, if ever na hindi kami agad probably makareply, kasi yung pag-review ng documents pa lang medyo mabigat na. Oo. Maraming oras na yung kinakain namin. Tapos ilan lang kayo sa opisina. Tapos ilan lang kami sa opisina. Limited yung number ng tao natin doon. So, pasensya na kung hindi na-reply, pero as much as we can, ay magre-reply po kami. So, ayun nga po So, if hindi kayo naka-receive ng schedule ng exam hanggang April 11, so saka kayo magtanong. Tama po ba? So, kasi baka merong na-miss. Oo. So, and then April 12 to May 31, schedule ng Ng ating exam. entrance examination. And then, ano pa ba yung ating mga important So, dates? sa exam, We sabi have nga, the results nga, yung release ng ating results from June 2 to 6. ayan. So, sir, idagdag ko na lamang pong tanong, yung kanila bang exam, magmamatter dun sa kanilang kukuhaning courses? Halimbawa, ang nilagay kong course dun sa, upon application, ang nilagay kong course ay agriculture, BS Agriculture. Di ba po siya ay board program. Ngayon po, dun sa aking entrance exam ay medyo mababa dun sa hinihingi ng board program. Magmamatter ba yung aking ang aking nilagay na course dun sa result ng aking exam? Actually, magmamatter siya. Kung gusto natin pumunta sa board programs natin, kailangan sigurado natin na ma-meet natin yung threshold natin for the admission tests. If ever na hindi, we'll advise you na mag-enroll sa mga non-board programs. Actually, ang marireceive nila doon sa result nila, admission results nila na form, ay kung pwede ba silang mag-enroll sa board program or sa non-board programs lang sila pwedeng mag-enroll. At eto pa pala, dagdag ko lang, dahil napag-usapan na natin, no? Before they apply for specific programs, especially board programs, dapat makita nila yung requirements, minimum grade requirement ng program. Kasi sa pagkaalam ko, ang board program requirement na grade, the requirement nila ay parang 85. At least 85 yung average mo. That is for board programs. Oo. So kung mag-apply sila, say for example, BS Ed, Agriculture Engineering, Agriculture, dapat yung average nila is at least 85. After po ng admission, tapos sila ay pupunta sa mga board programs or any program, may another examination pa po ba or wala na? Depende sa program na pag-applyan nila. Merong mga programs na interview lang yung ginagawa, pero they should pass the interview. Meron namang programs na nagkakaroon pa ng sarili nilang test doon sa program. Kaya na kailangan din nilang maipasa. Yan. Okay, so ganun pala, no? After the admission or the entrance exam, meron tayong mga program-specific na policies kung paano ka makakapasok dun sa mga program na yun. So ayan, sana naging malinaw na sa kanila yung yung proseso, yung requirements at paano makakapasok dito sa MINSU. So, Doc, maraming salamat sa inyong time, sa inyong Thank you so panahon. much po. Baka may mga mensahe ka, message sa ating tagapakinig at sa ating mga manonood. Okay, so note lang po natin yung mga date natin, no? Importante po, March 28, dapat nakasubmit na tayo ng application natin if you intend to pursue your college degree sa Mindoro State University. Welcome na welcome po kayo, kaya lang dapat makapag-submit kayo ng application ng March 28. Kasi as I mentioned, limited po yung slots natin at kapag napuno na po yan, i-close na po natin ang No ating extension. Wala, no extension na po. Not unless kailangan nating mag-extend kasi may mga slots pa tayo. And you can always contact us at www.minsu.edu.ph and sa Facebook page po natin, The Minsu Official, and you can directly email us at uao@minsu.edu.ph kung may mga queries po tayo. Okay, so maraming salamat po, Doc. At sabi nga niya, huwag natin kalimutan ang deadline ng application, March 28, 2025. Until 12 noon? At 12 p.m? At 12 midnight? Basta 28. Basta to 28. So, Ayan. 11:59. Yan. So, huwag na natin hintayin ang huling araw para magpasa. Huwag na tayo magpa-last minute kasi nga Kaya, sabi niya,
limited, di ba? Limited. So, mas maganda na yung mas maaga, di ba? So, once again, this is Dr. Jessie Ray Mangundayaw, ang University Admissions Officer natin. Thank you so much po Thank for you your din. time para maipaliwanag ang admission process ng MINSU. So ayan, wala na po tayong oras at dyan nagtatapos ang ating episode ng Minsu On Air. So ito po yung admission process. Abangan ang mga susunod na episode sa mahalagang proyektong pangkomunidad at prosesong pang-edukasyon ng Minsu. Ayan nga, isang oras na naman ang ating natapos sa pag-share ng mga makabuluhang talakayan tungkol sa Mindoro State University. At para sa mas malawak na impormasyon tungkol sa MINSU, bisitahin lamang ang aming website www.minsu.edu.ph at i-follow ang aming Facebook page, Instagram at YouTube channel, The Minsu Official. Samahan niyo muli kami sa susunod na episode dito lamang sa ARFM 98.1 tuwing araw ng Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tandaan, dito sa Minsu On Air, ang bawat salita ay kaalaman, ang bawat usapan ay inspirasyon, at ang bawat programa ay nagdadala ng hakbang tungo sa progresibong Mindoro. Muli, ito ang Minsu On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. See you sa next episode. So, bye-bye po! Bye-bye po! Narito na ang Minso On Air, ang bagong radio broadcast ng Mindoro State University na maghahatid sa inyo ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, makabagong teknolohiya at mga proyekto ng universidad na tutugon sa pangailangan ng bawat Mindoreño at higit pang itaguyod ang Mindoro State University bilang University of Choice. Makinig at matuto tuwing araw ng Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa ARFM 98.1 Minso On Air, dito